Bagong kasal pa lamang ang mag-asawang Amador at Nempa at wala pa silang sariling naipundar na bahay at ipon, sapagkat lahat ng kanilang inipong pera ay naubos na sa malaking pagdiriwang ng kanilang kasal. Kaya nakikitira muna sila sa kanilang biyenan na siyang mga magulang ni Nempa. Wala pa rin silang anak dahil birin pa si Nempa nang iharap siya ni Amador sa altar ng simbahan. Hindi sukat akalain ng mag-asawang ito na mararanasan nilang hindi kanais-nais na pangyayari sa kanilang buhay, kung saan may kinalaman ito sa isang aswang na ubod ng pagiging manyakis. Halos 2 dekada na ang nakalipas magmula nang maganap ang mga bagay na ito noong naninirahan pa sina Nempa at Amador sa isang malayong baryo sa probinsya ng Zamboanga del Norte. Mayroong tinatagong anting-anting si Amador. Si Nempa lamang ang nakakaalam tungkol sa bagay na ito. Isa itong mutya ng saging na ginawang kwintas ng lalaki. Ang mutya ng saging na ito ay bigay pa mula sa lolo ni Amador na matagal nang namayapa. Ang sabi ng karamihan, mayroon umanong 2 paraan kung paano makuha ang mutya ng saging. Una, pinuputol ang puno ng saging na mayroon ng puso at doon hahanapin sa loob ng puso nito ang maliit na bato, sapagkat iyon na ang mutya. Ang ikalawa naman, maghihintay lang na mahulog ang bawat buti ng puso ng saging at hanapin sa loob ang naturang mutya. Ang 2 paraan na ito ay parehong gagawin sa ilalim ng kabilugan ng buwan at sa tuwing sumasapit lamang ang 12:00 ng hating gabi. Bukod pa rito, ang taong maghahanap ng mutya ay kinakailangan mag-ingat ng husto at tiyaking walang ibang taong makakakita sa kanya habang nangunguha siya nito. Dahil kung may makakakita, ay mawawala ang bisa ng mutya ng saging. Itong mutyang hawak ni Amador na galing pa sa kanyang lolo ay lubhang malakas ang bisa nito, sapagkat hindi ito kinuha sa paraan ng pagputol ng saging. Nakuha ito ng kanyang lolo sa mas mahirap na paraan, sapagkat hinintay umano ng namayapang matanda na mahulog ang isang buti ng puso ng saging sa pagpatak ng 12:00 ng gabi sa kabilugan ng buwan. Hindi ito nakuha ng lolo ni Amador sa isang subok lamang, sapagkat ilang beses nang nabigo ang matanda nang walang nahuhulog na buti ng puso ng saging sa pagsapit ng 12:00 ng hating gabi. Lampas umano sa 10 beses na nagpabalik-balik ang lolo ni Amador sa kanilang sagingan sa tuwing kabilugan ng buwan, hanggang sa wakas ay nagtagumpay rin ang matanda sa kanyang hangarin. Kaya ngayon, kay Amador na naipamana ang naturang mutya ng saging na pinaghirapang makuha ng kanyang lolo. Matindi ang abilin ng matanda. Napakaiingatang mabuti ang mutya ng saging, sapagkat mabisa umano itong panlaban sa mga aswang, engkanto, manananggal, sigbin, at marami pang nilalang sa mundong ito na hindi kauri ng mga tao. Isang gabi, naiinitan si Nempa sa panahon, kaya nais ng babae na maligo muna bago matulog, nang sa gayon ay makatulog siya ng mahimbing pagkatapos malamigan ang kanyang katawan. Mahal, mayroon pa bang natirang tubig doon sa inigi mo kanina sa batis? Mukhang mayroon pa naman, mahal. Tingnan mo lang doon sa malaking balde sa labas. Sige, ang init-init kasi kahit gabi na, kaya maliligo na muna ako. Sige, mahal. Lumabas na nga si Nempa ng bahay habang dala-dala niya ang kanyang tuwalya at mga sabong pangpaligo. Pagkatapos nito ay agad niyang nilapitan ang naturang malaking balde at nakitang marami pang itong laman na tubig, kaya natuwa ang babae. Nagsimula na nga magbuhos ang babae ng tubig sa kanyang katawan. Pagkatapos ay nagsasabon na siya. Ngunit sa kalagitnaan ng pagligo ni Nempa, napansin niya mula sa unahan ang damuhan na parang gumagalaw ito. Ano naman yun?
Tinitigan ni Nimpa ang gumagalaw na damuhan at para bang mayroong nagtatago mula roon. Kaya nga lang, hindi masyadong mabanaag ni Nimpa kung ano ang mayroon doon sapagkat madilim na nga sa labas at tanging ang pinagliliguan lang ng babae ang mayroong ilaw dahil sa kanyang malaking lampara. Hindi na lamang ito pinansin pa ni Nimpa at nagpatuloy na siya sa kanyang pagligo. Subalit habang tumatagal ay bumibilis ang pintig ng puso ng babae sa hindi niya malamang dahilan. Nararamdaman ni Nimpa na mayroong nanunood sa kanya, ngunit hindi niya matukoy kung ano iyon. Maya-maya pa, nagulat ang babae nang bigla siyang tinawag ng kanyang asawa mula sa loob ng bahay. "Mahal, hindi ka pa ba tapos dyan?" Hindi pa, mahal. Pero malapit na akong matapos. Magbabanlaw na lang ako. "Sige, bilisan mo at gabing-gabi na oh." Oo, mahal. Nagmamadali na nga si Nimpa na magbanlaw habang ang kanyang paningin ay nakatitig pa rin doon sa damuhan na nakikita niyang tila gumagalaw kanina, na para bang mayroong nagtatago roon habang nanunood sa kanya. Hanggang sa isang iglap ay halos humiwalay ang kaluluwa ng babae sa kanyang katawan. Nang paglingon niya sa kanyang likuran ay bumungad sa kanyang paningin ang isang nilalang na lubhang katakot-takot tingnan. Wala sa oras na napasigaw si Nimpa habang niyayakap niya ang kanyang sariling katawan. Tuloy ay tarantang lumabas ng bahay si Amador, pati na ang mga magulang ni Nimpa. "Mahal, bakit? Anong nangyari?" Muntik na ngang madulas sa hagdan si Amador dahil sa pagmamadali nito na pumanaog ng kanilang bahay. Doon naman nagulantang ang lalaki nang makita niya ang isang nakatatakot na nilalang na naglalaway pa habang nakatitig sa buong katawan ni Nimpa. Nakakikilabot tingnan ang itsura ng nilalang na ito sapagkat parang lumuluwa na ang kanyang mga mata. Doon na pagtanto ng lahat na isa itong aswang. "Layuan mo ang asawa ko! Nimpa, halika rito!" Oo. Taranta namang tumakbo si Nimpa paakyat sa kanilang bahay at sinalubong siya ng kanyang ina na si Ginang Nieves, saka ibinigay ang tuwalya rito. Samantala, hinabol naman ni Amador ang lalaking aswang na tumakbo na pala pagkatapos maramdaman ng nilalang ang suot na kwintas ng lalaki na isang mutya ng saging. Amador, saan ka pupunta? Bumalik ka rito, mahal. Huwag kang mag-alala, anak. Kaya na ni Amador ang kanyang sarili. Pero, inay, baka mapahamak siya. Anong klaseng nilalang ba yung lumapit sa akin kanina? Hindi sumagot si Ginang Nieves sa tanong na iyon ng kanyang anak at makahulugan niya lang itong tinitigan sa kainaya ng pumasok sa silid upang makapagbihis na ito bago pasukin ng lamig sa katawan. Si Amador naman ay patuloy pa rin hinahabol ang naturang aswang na lalaki, ngunit lubang kay bilis itong tumakbo papalayo sa kanya dahil sa takot ng aswang sa mutya ng saging. Kaya umuwing bigo si Amador sapagkat hindi niya nahuli ang hindi pa nakikilalang aswang na yon. Nag-aalala namang sumalubong sa kanya si Nimpa. Dahil sa pangyayaring iyon, hindi agad sila nakatulog ng gabing yon dahil sa pag-isip kung bakit mayroon na namang panibagong aswang sa kanilang baryo. Kinaumagahan maagang nagising ang mag-asawa dahil hindi naman talaga sila nakatulog ng maayos. At habang nasa hapag ang mga pagkain at kasalukuyan silang nag-aagahan, ay hindi mapigilan ni Nimpa ang magtanong ukol sa nangyari kagabi. Inay? Itay? May nalalaman ba kayo kung sino yung nagpakita sa akin kagabi? Aswang ho yun, diba? Pero paanong nangyaring mayroon na namang bagong aswang dito sa lugar natin? Nagkatinginan ang mga magulang ni Nimpa at sa pagkakataong ito, ang kanyang ama na si Mang Oscar naman ang sumagot. Habang si Amador ay tahimik lang na nakikinig sa kanila, ngunit nakakunot na ang noo ng lalaki dahil sa kuryosidad. "Huwag mo nalang isipin yun, anak. Lubang mapanganib.
Basta ang may papayo lang namin ng iyong ina, doble na dapat ang pag-iingat mo. Mabuti pa iwasan mo ng maligo sa labas kapag gabi na. Bakit po ba? Ano bang mayroon? Nympha, iha, makinig ka sa amin. Narinig kong sinasabi ng mga tao na lumipat na raw dito sa baryo natin ang kapatid na lalaki ni Cora. Alam nating lahat, hindi masamang aswang si Cora. Napatunayan na niya ang tungkol sa bagay na iyon. Ngunit, ang kapatid niya, hindi pa natin alam. Sinasabi na may pagkamangyakis daw ang aswang na iyon. Ano po? Totoo po ba yan, inay? Oo, iho. Hindi ko alam kung totoo ang sabi-sabi. Pero ayon sa naririnig ko, sa dati raw na tinitirhan ng kapatid ni Cora, ay palaging mayroong nabibiktimang babae. Ang sabi nila, ginagahasa raw muna ng lalaking aswang na iyon ang kanyang matitipuhan bago niya hinihigupan ng dugo ang mga ito. Kaya iho, ingatan at bantayan mo palagi ang aking anak na si Nympha, lalo na't matatanda na kami at hindi na namin kayang protektahan ang aming anak. Oo naman po, maaasahan ninyo ako. Bagaman kumpiyansa si Amador sa kanyang sarili, na kaya niyang protektahan ang kanyang asawa laban sa manyakis na aswang na yon. Ngunit hindi naman mapigilan ng lalaki ang mangamba. Habang si Nympha naman, halos hindi na magawang lunukin ang kanyang kinakain dahil sa matinding kaba na gumagapang sa kanyang puso. Dahil dito, pinagbabawalan na muna ni Amador na magtrabaho si Nympha sa bilyaran tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes. Gabi na kasing makakauwi ang babae dahil sa pagbabantay sa bilyaran sa mga araw na nabanggit. Kaya minabuti nilang wag na munang pumasok ang babae sa trabaho. Hindi bali nang wala siyang kikitaing pera. Si Amador na lang muna ang aako sa lahat ng kanilang gastusin sa araw-araw. Bukod pa rito, palagi na ring suot-suot ni Amador ang kanyang mutya ng saging. Nais niya sana itong ibigay sa kanyang asawa. Ngunit ang isa rin kasi sa habilin ng kanyang lolo ay hindi gagana ang mutya sa ibang tao hanggat hindi pa ito umabot ng 30 taon sa pangangalaga ni Amador. Makalipas lamang ang ilang linggo, hindi na nagpaparamdam kay Nympha ang manyakis na aswang na yon. Kaya naging panatag din ang kalooban ng babae kahit na papaano. Sa isip ni Nympha, hindi na siguro siya muling pupuntahan ng aswang na yon sapagkat maaaring natatakot na ito sa mutya ng saging ng kanyang asawa. Isang gabi, nagpapakain si Nympha ng mga alaga nilang 2 aso sa labas ng kanilang bahay. Nakaupo lang ang babae sa kanilang hagdan habang binabantay ng mga aso na matapos sa kanilang kinakain. Maya-maya pa, biglang tumahol ng malakas ang mga aso kaya nagulantang ang babae. Samantalang ang mga nasa loob ng kanilang bahay ay hindi lang pinansin ang pagtahol na ito dahil mukhang normal lang naman kung pakikinggan. Agad na ring napalingon si Nympha sa buong paligid, ngunit wala naman siyang nakikitang anuman. Kaya hindi nilang din ito pinansin ng babae. Kaya nga lang, nagulantang na naman si Nympha nang may biglang dumapo sa likurang bahagi ng kanyang binti. Kaya otomatiko na naman siyang napasigaw at napatalon sa kanilang hagdan. Amador! Amador! Napahiyaw na lang nang wala sa oras ang babae nang makita niyang manyakis na aswang sa ilalim ng kanilang hagdan. Sa isang iglap ay binuhat si Nympha ng aswang na yon at mabilis na itinakbo papalayo sa kanilang bahay. Nympha! Iha! Nympha! Anak ko! Isa-isang napasigaw sina Amador, Mang Oscar at Ginang Nieves habang nagpapaunahan silang pumanaog ng bahay para habulin ang aswang na tangay na si Nympha. Itay! Inay! Amador! Tulungan niyo ako! Hindi na nga magkamayaw sa kasisigaw si Nympha at walang tigil din siya sa pagpupumiglas habang itinatakbo siya ng manyakis na aswang.
Napapaiyak na lang ang babae nang maramdaman niyang hinahaplos at hinihimas din ng aswang na yon ang kanyang hita at balakang. Sobrang bilis tumakbo ng aswang kaya hindi na nakaabot pa si Ginang Nieves at Mang Oscar dito. Oh, Diyos ko, ang anak ko. Gabayan mo po ang aking anak. Huwag mong hayaan na mapahamak siya. Napaiyak na rin si Ginang Nieves dahil sa matinding pag-aalala na nararamdaman niya. Kaya niyakap na lang siya ng mahigpit ng asawa niyang si Mang Oscar. Bumalik na silang dalawa sa loob ng kanilang bahay at doon nananalangin ng gusto para sa kaligtasan ni Nimpa. Maging kay Amador na patuloy na tumatakbo upang habulin at iligtas ang kanyang asawa. Nimpa! Nimpa! Nasaan ka? Mag-ingay ka lang at nang malaman ko kung nasaan ka. Narito ako, Amador. Tulungan mo ako. Tarantang sinundan ng lalaki ang pinanggagalingan ng boses ng kanyang asawa. Nasa loob na sila ng kagubatan at walang ibang pinagkukuha ng ilaw si Amador kundi ang liwanag lamang ng buwan. Mabuti na lang at kahit papaano ay mayroon pa ring tumatamang liwanag ng buwan sa loob ng kagubatang yon, bagaman maraming puno sa paligid. Huwag kang mag-alala, mahal. Ililigtas kita. Oo, pero mag-iingat ka, Amador. At nang makita na ni Amador kung saan banda ang kanyang asawa, ay lalo niyang binilisan ang kanyang pagtakbo. Bitawan mo ang asawa ko! Aswang ka! Mabilis na hinubad ni Amador ang suot niyang kwintas kung saan naroon ang mutya ng saging. Nang ilang metro na lang ang pagitan ni Amador mula sa aswang na tumatakbo papalayo sa kanya. Buong puwersa niyang ibinato ang kwintas at pinatama ito sa aswang. Humiyaw naman ng sobrang lakas ang manyakis na aswang nang matamaan ang likuran nito. Kaya natumba sila at maging si Nimpa ay bumagsak din sa damuhan. Una munang kinalaban ni Amador ang aswang bago lapitan ng kanyang asawa. Walang hiya kang aswang ka! Hitong sa'yo! Mahal, mag-iingat ka. Oo, Nimpa. Doon ka muna sa gilid. Mayroong daladalang maliit na punyal si Amador at ito ang ginamit niya upang pasugatan sa braso ang aswang. Ngunit tila hindi naman ito nasaktan. Patuloy na nakikipagbuno ang lalaki sa aswang na yon habang umiiyak na si Nimpa dahil sa takot at pag-aalala para sa kapakanan ng kanyang asawa. Mayroon na rin kaunting sugat si Amador hanggang sa naisipan ng lalaki na itali ang kanyang kwintas sa hawak niyang punyal. Umaasa ang lalaki na gagana ito upang masaktan ng gusto ang aswang, kaya iyon nga ang kanyang ginawa. Pagkatapos nito ay humiyaw ng sobrang lakas ang manyakis na aswang nang masugatan siya sa kanyang mukha. Saka ito mabilis na tumakbo palayo. Hindi na siya hinabol pa ni Amador dahil ayaw rin naman ng lalaki na iwanan doon sa kagubatan ng kanyang asawa. Mabilis na nilapitan ni Amador si Nimpa, saka kinakapakapa ang katawan ng babae para tingnan kung nasaktan ba ito o hindi. Nimpa, ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba o kaya nasugatan? Saan ang masakit sa'yo? Ayos lang ako, mahal. Wala akong sugat. At saka, hindi rin ako nasaktan. Sigurado ka ba? Oo, mahal. Ikaw ang nasugatan, kaya umuwi na tayo para magumot ko na ang sugat mo. Pagkatapos matiyak ni Amador na ayos lang ang kanyang asawa, ay niyakap niya ito ng mahigpit, saka hinagkan sa noo at sa labi. Pagkatapos ay sabay na nga silang tumayo at naglakad palabas ng kagubatang yon. Halos maiyak naman ang mga magulang ni Nimpa nang makita nilang ligtas na ang kanilang anak at ang asawa nito. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, kinabukasan din ay maaga silang nagsagawa ng petisyon para palayasin na roon sa kanilang baryo ang manyakis na aswang na kapatid pala ni Aling Cora. Totoo nga ang sabi-sabi at napatunayan naman nila ito. Marami namang naniwala dahil hindi lang pala si Nimpa ang muntik ng mabiktima, kundi maging ang ibang mga kababaihan din
sa kanilang baryo. At sa huli, tagumpay ang kanilang petisyon. Napalayas na roon ang naturang manyakis na aswang at muli na ring bumalik ang katahimikan ng kanilang baryo.